the end time prophet of our loving God, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo at mga manugang ng ating beloved pastor, at gayon din, maminamahal, patuloy po nating inaalala ang mga di malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kaya hindi po maminamahal at ang pinakamataas sa pagsambat, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo po minsan pang manalangin upang tayo po ay sama-samang pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, minsan pa po kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, pagkakasala. Dakilang Diyos, minsan pa, mahal na Panginoon, pahiram ang aming mga labi ng iyong banal na kamay, maging pagpapala sa mga minamahal namin mga tagapakinig, ang iyong mga salita. Buksan mo po ang kalamang pangunawa, ang kalamang puso, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, dakilang Diyos, bigyan mo sila ng pananampalataya sa mga salita at kumilos po kayo sa kanilang mga buhay habang pinakikinggan po ang iyong banal na salita. Aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin pong ating pinakamamahal po na maminamahal at buksan muna natin ang ating pambungad at talata. Dito sa John chapter 16, verse 8 and 9 at mamaya sa John chapter 3, verse 18 and 36. Dito po sa aklat po ng Juan ng Kabanatay 16, ang talatay 8 at 9. At siya pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. 9. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsampalataya sa akin. Dito po sa aklat ng John chapter 3 verse 18, talod ng N36. Sa 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang pot ng Diyos ay sumasa Kanya. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa, pamagatan po natin, reason why we must believe that Jesus was God. Ang layunin, maminamal ang dahilan, bakit dapat tayong sumampalataya na si Kristo po ang ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Diyos. Alam niyo mga minamahal, bakit sa kabila ng napakaraming mga talata sa Biblia, na kapag sumampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Pag siya'y kinilala mong Diyos na tagapagligtas, sabi ng Biblia, magkakaroon ka ng kapatawaran sa kasalanan. Magkaroon ka, maminamal, ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Pero maminamal, kapag hindi ka naman sumampalataya, ay puro kapamakan. Wala kabutihan, maminamal, kapag ikaw ay hindi sumampalataya na si Kristo ay Diyos. Sinabi ng Biblia, buhay ka pa ay nahatulang ka na. Sinusunog na yung kaluluwa mo sa impyerno kapag hindi ka naniwala na si Kristo ay Diyos. At ang sabi ng Biblia, ang puot ng Diyos ay sumasayo. Sino ba namang tao, mga minamahal, ang manatili ang puot ng Diyos sa Kanya? At sino ba namang tao, mga minamahal, ang gustong atulan ng Diyos? Ang gusto na lahat ng tao, mga minamahal, kaya nga napakaraming reliyon. 7,000 religion throughout the world. Bakit nagkaroon tayo ng maraming reliyon? Sapagat ayaw nga nating mapahamak Ayaw natin, mga minamahal, na tayo po'y kapuotan ng Diyos at parusahan sa impyerno at pagkatapos itapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya dumami ang reliyon sapagat ayaw nga nilang mapahamak. Pero mga minamahal, bakit kaya may mga tao na sa kabila na sinasabi naman ng banal na kasulatan na kapag hindi ka sumampalataya sa mahal na Panginoong Kristo, ikaw ay mapapahamak. Sabi, ikaw ay kapupuotan ng Diyos. At ang sabi, wala kang buhay na walang hanggan. Kaya nga dito po sa banal na kasulatan, pinatutunayan namin sa inyo, maminamal, na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay Diyos. Walang ibang dakilang Diyos na tagapagligtas kundi ang ating mahal na Panginoong Kristo. At ito'y paulit-ulit naming sasabihin at paulit-ulit naming ipapangaral para sabi ng Biblia upang sila'y walang maidaylan. Kung sila'y mapahamak at sila po'y itapon sa dagat-dagatang apoy, sabi ng Biblia, upang sila'y wala nang maidaylan. Wala na silang maidadaylan sa araw-araw natin napapakinggan
mga minamahal na salita ng Diyos, sa kabila na ipinakikilala namin sa inyo setas por setas, talata sa talata, bersikulo sa bersikulo. Sinasabi namin sa inyo, napakaraming mga talata, pero yung paniniwala na si Kristo, mga minamahal, ay tao lang at hindi Diyos, wala kang mapapala ni isa. Ni isang talata, wala kang mapapala. Pag dito sa Biblia, kapag hindi ka, pag pinaniwalaan mo si Kristo na siya Diyos, wala kang mababasa dito na mapapahama ka, na ikaw ay mapupunta sa impyerno, wala. Pero yung hindi mo pinaniwalaan si Kristo na siya Diyos, napakaraming talata. Hindi lamang 100 talata ang kaya naming ipakita sa inyo. Bakit kaya may mga taong sa kabila na sinasabi na ng banal na kasulatan na kinakailangan nating sumampalataya na si Kristo ay Diyos, bakit marami pa rin matitigas ang ulo? Bakit marami pa rin na matitigas ang puso na ayaw sumampalataya sa mahal na Panginoon? Basahin natin itong 2 Corinthians. Idagdag natin yung 2 Corinthians. Ito po yung dahilan. Sa 2 Korinto 4, talatang 3 at 4, basahin po natin. Ito yung pinakapangunahing dahilan. Dito po sa 2 Korinto, ang kabanata 4, ang talatay 3 at 4. At kung ang aming ebanghelyo ay natalakbungan pa, ay may talakbong sa mga napapahamak. Sa 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Yan po ang nakalulungkot na katotohanan, maminamahal. Ang sabi ko, ang aming ebanghelyo ay natatakluban pa, ay may talakbong sa mga mapapahamak. Para lamang pala sa mga mapapahamak ito. At ang sabi na binulag sila ng Diyos ng sanlibutang ito. Sino ba ang Diyos ng sanlibutang ito? Sa Biblia, si Satanas ang Diyos ng sanlibutang ito. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang ating mahal na Panginoon Kristo, siya po'y larawan ng Diyos sapagkat siya po'y Diyos na nagkatawan tao. 1 Timothy 3:16, for without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Maraming talata na si Kristo po ay Diyos na nagkatawan tao. Sa John 1:14, sabi, nagkatawan tao ang salita. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. At sabi, nagkatawan tao ang salita. Sa Philippians chapter 2, verse 6 up to 8, bagamat siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya ipinantay ang kanyang sarili na Diyos at sabi, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At siya po ay nag-anyong tao, nagkatawan tao. Sabi at naging alipin, nag-anyong alipin at nagpakamasunurin, oo hanggang kamatayan. Sabi hanggang kamatayan sa krus. Maraming mga talata, maminaman na si Kristo po ay Diyos na nagkatawan tao. Pero bakit kaya na marami pa rin po matitigas ang puso na ayaw maniwala? Sinasabi na nga ng banal na kasulatan. Kasi ayaw niyong buksan ang inyong mga puso. Alam niyo yung puso natin, may mga matayan. Ayaw natin buksan ang ating puso para, sabi ng Biblia, mabuksan ang mga mata ng ating puso. Upang tayo po, sabi ng Biblia, ay malaman natin ang hiwaga ng kaligtasan na nais ibigay sa atin ng ating malapan. Kaya hindi, isingit natin sandali yung Epeso 1, talatang 18. Dito po sa aklat ng Epeso 1, talata pong 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Amen. Ayaw kasi natin buksan ang ating mga puso. Ayaw natin buksan ang mga mata ng ating puso. Paano natin bubuksan ang mga mata ng ating puso? Yung bang wag tayong maging tinatawag na prejudice. Yung prejudice, yung marami kasing tao maminamal na kaya ayaw mabuksan ang mga mata ng puso nila. Masyado silang prejudice. Yung hindi pa nila napapakinggan, meron na silang pananaw na mali yung pakikinggan nila. Ayaw nilang buksan ang kanilang puso. Bakit hindi ka muna makinig?
Bakit hindi mo muna subaybayan sa mga talata sa Biblia? Kapag ang sinasabi namin ay wala sa banal na kasulatan, huwag kayong maniwala. Pero kung sinasabi ng banal na kasulatan na si Kristo'y Diyos at kinakailangan yung sumampalataya at binabasa naman namin sa Biblia, bakit ayaw niyong maniwala? Yun ang tinatawag na prejudice, maminamal, yung mga taong sarado ang isip sa pananaw ng iba. Sarado ang isip, maminamal, meron silang sariling pananaw, ayaw nilang tumanggap ng mga opinyon ng iba. Yan yung mga taong sarado ang isip. Ayaw nilang maniwala, maminamahal, sa sinasabi ng Ebanghelyo. Kaya dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, atin pong sasagutin, reason why we must believe that Jesus was God. Sasabihin namin sa inyo ang dahilan, maminamahal, unang-una sinabi ng Biblia, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po ay Panginoon. Kung mababasa nyo ang Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5, walang ibang Panginoon kundi ang Diyos. Sabi ng Deuteronomy chapter 6, verse 4 and verse 5. Kaya hindi basahin natin. Dito po sa aklat po ng Deuteronomio, Kabanatay 4 at 5. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. 5. At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Amen. Amen. Maminamahal, bakit kailangan natin paniwalaan na si Kristo ay Diyos? Sapagkat siya po'y ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Roma Kapitulo 10, talatang 9, sapagkat kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus na ay Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ito pa po, maminamal ang gumugulo sa isip natin, yung katagang ito na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sabi kita mo, may bumuhay sa Kanya. Si Kristo po bilang tao, siya po'y namatay. Pero kung sa mababasa John 2:19 up to 21, bilang Diyos, siya rin ang bumuhay sa sarili niya. Kaya sabi niya sa John 2:19 hanggang 21, sabi niya, gibain niyo ang templong ito at itatayo ko ng 3 araw. At ang tinutukoy ay ang kanyang katawan. Pagkatapos ang mahal na Panginoon ay namatay, nabuhay siya pagkatapos ng 3 araw. At sabi niya, siya ang bumuhay. Sabi, itatayo ko ng 3 araw. Sabi niya, pagkatapos ng 3 araw. Kung mababasa niyo ang verse 21, sabi, at ang tinutukoy niya ay yung kanyang katawan. Ibig sabihin, bilang tao, siya ay namatay. Pero bilang Diyos, siya ang bumuhay sa sarili niya. Binuhay niya ang kanyang sarili. Kaya sabi rito, maminamahal, na kung ipapayag mo na ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon, sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaya nga dapat natin paniwalaan si Kristo'y Diyos sapagkat siya po, maminamahal, ay tinawag na Panginoon. At ang sabi ng John 2:19 hanggang 21, basahin natin, siya ang bumuhay na maguli sa kanyang sarili. Basahin natin. Dito po sa aklat ng John chapter 2 verse 19 up to 21, sumagot si Jesus, sa kalay sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. 21. Datapwat, sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Amen. Ang tinutukoy niya yung kanyang katawan. Patayin nyo. Ang ibig sabihin niyan, patayin nyo ako, patayin nyo ang templong ito, ang katawan ko, at bubuhayin ko pagkatapos ng 3 araw. Kaya sabi, hindi nila naintindihan nyo kasi sa katulad yan ng mga taong hindi naniniwala na si Kristo Diyos, itong mga Hudyo na nagpapatay sa mahal na Panginoon. Hindi nila naiintindihan. Sabi ng 21, dapat ang sinasalita niya ay ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya ang ibig niyang sabihin dyan, ibig sabihin ng mahal na Panginoon dyan, na patayin niyo ako at ako'y mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. At yun nga po ang naganap. Kaya basahin po natin dito pang mga talata, maminamahal, na sabi na Mateo 23 talatang 10, walang ibang Panginoon. Huwag niyong tatawaging Panginoon ang sinumang tao dito sa lupa sapagkat iisa ang niyong Panginoon, ang Kristo. At ang Kristo tinutukoy, sabi ng Lucas 2 talatang 11, na siya ang Kristo, siya ang Panginoon. Siya ang Diyos na tinatawag na Panginoon ng lumang tipan. Basahin natin Mateo 23 talatang 10 at Lucas 2:11. Dito po sa Mateo ang kabanatay 23 at talatay 11, ganito po
23 23:10, ganito pong pagkasabi. Ni huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagat isa ang inyong Panginoon, sa makatuwid bagay ang Kristo. Lucas 2:11. Dito po sa Lucas 2:11, sabi po dito, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bahay ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Amen. Ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ang tinutukoy na Panginoon dito, mga minamahal, yung Diyos na ating tagapagligtas. Dahil sinabi ng Isaiah 43 verse 10 hanggang 12 na walang ibang Diyos na tagapagligtas na darating pagkatapos ko. Walang magkakaroon na Diyos na nauna sa akin at darating pagkatapos ko. Ako ang Panginoon, walang ibang Diyos liban sa akin at ako ang tagapagligtas. Pero ito pong tinutukoy dito, mga minamahal, sabi ng Biblia, ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo, siya ang ating Panginoon. Siya po yung tinutukoy sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na sinabi ng talata, Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord. Ang ating mahal na Panginoon Diyos ay iisang Panginoon. Kaya basahin po natin ito pang talata, mga minamahal, kindly itong Isaiah 43:10 up to 12. Dito po sa Isaiah, ang kabanatay 43, talatay 10 hanggang 12. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsampalataya kayo sa akin. Isaiah. At iyong matatalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkaroon man pagkatapos ko. 11, ako sa makatuwid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. 12, huling talata, ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Amen. Tignan niyo, mga minamahal, sabi yan ng Diyos sa Lumang Tipan na walang ibang tagapagligtas kundi ang Diyos. Wala nang Diyos na darating pagkatapos niya. Walang Diyos na nauna sa Kanya at darating pagkatapos niya. Ako, sa makatuwid baga, ako ang Diyos at walang ibang tagapagligtas. Kaya nga itong tinutukoy sa Lucas 2:11, siya po yun. Narito ang Panginoon, sabi, ipinanganak sa inyo sa bayan ni David, ang Panginoon. Siya po, maminamahal, ang ating dakilang Diyos. Kung mababasa niyo po yung 1 Corinthians chapter 6, o chapter 8 verse 6, sabi rito, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, siya po, maminamahal, ang ating Ama. Iisang ating Ama, iisang ating Panginoon, binanggit yung pangalan, ang mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng 1 Corinthians 8 verse 6, basahin po natin. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 8, talatang 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan Niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan Niya. Amen. Amen. Sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Dito sa English, mga minamahal, medyo ginamit kasi yung kataga sa Tagalog yung pamamagitan, kaya may mga nag-aalinlangan tuloy. Pero sa English, napakalinaw po na ang binabanggit na Ama, ang ipinakikilalang Panginoon ay si Jesucristo, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Sorry, but to us, there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama, at buhat sa Kanya ang lahat ng bagay, at tayo sa Kanya at isa lamang ang Panginoon, si Jesucristo, at sabi na sa pamagitan nasa pamagitan niya ang lahat ng bagay at tayo sa pamagitan niya. Pero sa English, ang sabi po rito, by whom are all things and we by Him. Yes. Ang tinutukoy na Ama, ang tinutukoy na Panginoon, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi Efeso 5:20 na tayo laging magpasalamat sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Binanggit na yung pangalan ng Ama. Sabi, ang Panginoong Jesucristo. Basahin natin kindly yung Efeso 5:20.
Dito po sa Episo, ang Kabanata 5 at ang talata 20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Kristo sa Diyos na ating Ama. Amen. Yan ang mga basihan na minamahal. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ang maibibigay nyo lang na talata na si Kristo'y tao, ayun lamang isang talata sa Biblia sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Isa lang yun. Pero yung ibibigay namin mga talata na si Kristo'y Diyos, napakarami, hindi lamang 100 talata. Pero nakapagtataka naman mga minamahal, bakit kung alin yung mga kasinungalingan, yung kabulaanan na nagtuturo na si Kristo'y tao lang, itong pinaniniwalaan ng maraming tao ngayon, bakit kaya? Ano kayang meron doon, maminamahal? Yun po yung sinasabi ng Biblia, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, talagang well-organized si Satanas. Talagang ang kalaban ng Diyos, maminamahal, ay marami siyang ahente. Yung ahente niya ang nagpapalaganap, mga minamahal, na si Kristo ay tao. Mga ahente ni Satanas yan. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 11, verse 13 up to 14. At ang sabi ng sisimulan natin sa verse 3, magtuturo sila ng ibang ebanghelyo. Magtuturo sila ng ibang Jesus. Sila ay mga bulaan. Sabi ng Biblia, kung idadagdag natin talanto, sila ay mga bulaang ministro. Sapagkat hindi ka takataka, sapagkat si Satanas man ay pwedeng magpanggap ng anghel ng kaliwanagan kasi dati rin siyang anghel. Yun ang dahilan, maminamahal, kung bakit napakaraming naniniwala na si Kristo'y tao. Kasi napakaraming ahente ni Satanas. Gusto ng kalaban ng Diyos, maminamahal, na huwag maligtas ang tao. Yan ang pinakamalaking kalugian niya, yung marami po ang maligtas. Kaya gagawin niya lahat ng paraan. Marami siyang isusugo ng mga ahente niya. Marami siyang padadalang mga bulaang propeta. Marami siyang padadalang mga bulaang mangangaral para yun lang paniwalaan mo na si Kristo'y tao, wala kang kaligtasan. Hindi ka naaakyat sa langit. Wala ka ng buhay na walang hanggan. Nabasa natin kanina, ang puot ng Diyos ay sumasayo. Buhay ka pa, hinatulan ka na. Hindi ka pa humaharap sa white throne judgment. May naghihintay na. May naghihintay na nakahatulan sa iyo. Itatapon ka na sa dagat-dagatang apoy sapagkat sabi ng Biblia, sabi ng nabasa natin kanina sa John chapter 16 verse 8 and 9, na paparito ako upang hatulan ng sanlibutan sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Naparito ako dahil sa kasalanan sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin, sabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya basahin natin yung 2 Corinthians chapter 11 verse 3, talo natin ng 13 hanggang 15. Dito po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 11 verse 3, talo ng 13 up to 15. Sa 3, ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong pag-iisip, ang inyong walang malay na at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. 4. Sa 4, sapagkat kung iyaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. 13, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. 14, at hindi ka takataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. 15, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Amen. Amen. Yan po ang dahilan, maminamahal. Napakarami niyang mga ministro. Napakaraming mga ahente ni Satanas, mga minamahal. Kaya nga, maraming naniniwala na hindi si Kristo ang Diyos. Kasi yun lang. Hindi mo na kinakailangan gumawa ka pa ng maraming kasamaan. Hindi mo na kinakailangan magpakalublob ka sa iba't ibang uri ng paggawa ng kasalanan. Yun lamang paniwalaan mo na si Kristo ay tao. May naghihintay na nakatulan. May naghihintay na parusa. Kaya nga, ang Diablo po, maminamahal, yun po ang kanyang pinaka-goal. Yan ang kanyang ultimate goal. Bakit, maminamahal, napakarami pong mga ahente ni Satanas ang nagtuturo na hindi si Kristo ay Diyos.
Kasi hindi mo na kinakailangan maglubalob ka sa kasalanan. Hindi mo na kinakailangan pumatay ng maraming tao. Hindi mo na kinakailangan labagin ang 10 utos ng Diyos. Hindi mo na kinakailangan maminamal na ikaw ay talagang magpakalugmok sa kasalanan para mapunta sa impyerno. Yun lamang paniwala mo na si Kristo ay tao maminamahal. Hindi ka na maliligtas. Diretso ka na sa impyerno. Nabasa natin, sabi ang sumasampalataya, sabi sa John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumampalataya ay natulan na. Sa verse 36, John 3:36, sabi, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumampalataya, ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Ha? Pero kung sasampalataya tayo, sabi ng 1 John 5, verse 11 up to 13, sabi diyan, maminamal tayo po ay may buhay na walang hanggan na. 1 John 5, 11 hanggang 13. Tapos talo natin ng 20. Ano ang dapat sampalatayanan? Si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan po yung dapat natin sampalatayanan. Dito po sa aklat po ng unang Juan, ng Kabanata 5 at ang talatay 11 hanggang 13, talon sa 20. At ito ang patutuo, na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Sa 13, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, at sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo sa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Tignan niyo, mami na mahal. Kung tayo sasampalataya, may buhay na walang hanggan agad tayo. Ngayon din. Sabi dito, gusto pong ipaalam sa atin, sinabi ng talatang binasa natin, ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Sabi ng verse 13, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay ang inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos? Sabi ng 1 John 5:20, kung itutuloy po natin yung pagbasa, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Kristo na tinutukoy na anak ng Diyos, sabi, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na siya'y totoo at tayo nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, yung anak ng Diyos na tinutukoy si Diyos, sabi siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tapos sasabihin ng iba, sabi ng naniniwala na si Kristo, naniniwala na mayroon 3 persona ng Diyos, na si Kristo ay pangalawang persona lang. Sasabihin nila, kasi si Kristo anak lang ng Diyos. Mayroong tunay na Diyos, kaya nga may talata, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, kung merong ibinigay, may nagbigay. Yun daw Ama ang nagbigay. At yung ibinigay, yung anak. Tignan nyo, maminamal, kakitid ng utak nito mga taong ito. Basahin nyo yung Tito, chapter 2, verse 13 up to 14. Sinabi ng banal na kasulatan dyan, mga minamal, ang tunay na Diyos na tagapagligtas. Ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas, ang ating mahal na Panginoong Kristo, sabi diyan, ibinigay niya ang kanyang sarili. Yung Diyos Ama, sabi na tagapagligtas, ibinigay niya ang kanyang sarili. Kaya yung bugtong na anak, siya rin mismo yun. Ibinigay niya ang kanyang sarili para matubos tayo sa ating mga kasamaan. Tito 2:13 hanggang 14, basahin po natin. Yung tinutukoy na anak, siya rin mismo yun. Yung Diyos na tagapagligtas. Dito po sa aklat ng Tito, chapter 2, verse 13 at 14, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. 14, na siyang nagbigay
ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, napakaraming talata. Kaya nga, kung aming isa-isayin sapagkat medyo may limitasyon ang ating oras, isang oras lang ating programa, marami po kaming talatang sasabihin sa inyo. At si Kristo po, siya po ay creator. Sa huling mga talata, maminamahal, basahin po natin John 1, John 1:1, talon ng 3. Kaya namin tinatalong kasi inahabol po namin yung aming oras. May limitado kasi. Kaya kung ano lang yung subject, yun lang ang binibigay namin talata. Kasi kung hindi namin babasahin ng direkta, kakapusin po tayo sa oras. Dito sa John 1:1, talon ng 3, talon ng 10 hanggang 12, maminamal, sabi rito, ang ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po ay Diyos na creator. Ang mahal na Panginoong Kristo, siya po ay creator. Siya ang gumawa ng langit at lupa. At sabi, siya po ang Diyos. Sa pasimula pa lang, siya po ay Diyos. Ang sabi rito, lahat ng bagay, ginawa niya. Hindi sa pamagitan niya. Ginawa niya mismo. At ang sabi, maminamahal, ang sino mang tumanggap sa kanya, bibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos sa makatuwid ay yung sumampalataya. Kaya nga kahit matagal ka nang naglilingkod sa sinasabi mong Diyos, na ama, na hindi mo alam kung anong pangalan, hindi ka pa rin anak ng Diyos sapagkat ang binibigyan lang ng Diyos ng karapatan tawaging mga tunay na anak ng Diyos ay yung sumasampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo na siya ay Diyos. Nasa John 1:12. Basahin natin yung mga talata. John 1, verse 1, verse 3, tapos talo ng verse 10 up to 12. Basahin natin mga talata. Dito po sa Juan 1 at 3, talon sa 10 at Hanggang 12. Nang pasimula siya ang birbo, at ang birbo ay sumasa Diyos, at ang birbo ay Diyos. 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sa 10, siya ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya, at hindi siya nakikilala ng sanlibutan. 11, siya ay naparito sa sariling kanya at siya hindi itinanggap ng mga sariling kanya. Sa 12, datapwat ang lahat na nasa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkaluban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Alam niyo, maminamal, kaya medyo maraming mga inosente na hindi gaanong biyasa sa pagbasa ng Biblia ang nalilito. Kasi yung ginagamit ng mga Tagalog na Biblia, maminamal, ito po ay iniiba ng mga nagsalin sa Biblia na naniniwala na mayroon 3 persona ang Diyos. Iniiba nila yung salin kaysa sa original na salin na King James Version sa English. Sa English, maminamal, hindi sa pamamagitan niya. Mismo ang mahal na Panginoong Kristo ang gumawa ng langit at lupa. Siya ang creator of the universe. Babasahin ko sa inyo sa English, sa King James Version, hindi sa pamagitan niya, siya mismo. Sabi, in the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. Sa verse 3, all things were made by Him. Ang lahat ng bagay ay ginawa niya. And without Him was not anything made that was made. At kung hindi dahil sa Kanya, ang lahat ng bagay ay hindi ginawa kung hindi dahil sa Kanya. Sa verse 10, He was in the Word, and the Word was made by Him, and the Word knew Him not. Siya ang gumawa ng sanlibutan, at ang sanlibutan ay hindi siya nakilala. Hindi siya kinilala ng sanlibutan. Kaya nga ipinanganak lang siya sa hamak na sabsaban dahil hindi siya tinanggap. Pero sa verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Dapat ang sino mang tumanggap sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos. Karapatan yan. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, yung sa makatuwid ay sumampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya pag hindi ka sumampalataya, kahit ikaw po ay obispo na sa simbahan nyo, leader ka, pastor ka, ikaw ang pinuno ng mga simbahan nyo, hindi ka pa rin pwedeng tawaging anak ng Diyos. Wala kang karapatan tawaging anak ng Diyos sapagkat hindi ka naniniwala na si Kristo ang ating Diyos na tagapagligtas, ang nag-iisang Diyos. Hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos. Yan po ang sabi ng John 1:12. Kaya mga minamahal sa gabing ito,
Buksan niyo po yung mga puso habang napapakinggan yung I Give You Jesus. Tanggapin yung ating mahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. At sa sandaling ito, habang patuloy po nating napapakinggan ang I Give You Jesus, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas at Diyos ng inyong buhay. Sabihin niyo po mga tagang ito, mga iniibig namin kababayan, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Ibukan niyo po yung bibig. Sabihin niyo po, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Kristo. Ako po ay isang taong makasalanan, lumalapit, nagsisisi. Ako po, malapay niling ko pumasok sa aking puso na marumi sa kasalanan. Ugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Iligtas mo po ako sa apoy ng impyerno, sa po na aking masabuhay. At isulat mo po ang aking pangalan niya sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap sa gabi ito. Amen. Praise the Lord. Kami naman po manalangin para sa inyo. Panalangin po natin mga kapatid po nating tumanggap sa gabi ito. Dakila po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus, narito po o Diyos ang mga tumanggap sa iyo, malapay noon. Aming mga kababayan tumanggap sa iyo sa pamamagitan ng webcast. Sila po'y kahabagan, patawarin mo po sila. Gawin mo silang tunay mong anak sa isip, sa puso, sa katotohanan. Bigyan mo silang pagkakataon, malapay noon sila makapaglingkod sa iyo, makadalo sa iyong banal na gawain. Naway sila makapagpabautismo sa tubig, sa pagpapatawan ng kanilang kasalanan. At iligtas mo sila sa apoy ng impyerno. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Ito pong aming samot, dalangin sa mga Panginoong pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y darako po sa ating masiling. Ano mo po ating mataglig-taglig na karamdaman. Yan po'y palayasin natin sa mga Panginoong pangalan ni Jesus. At sa unat dalangin po natin malapastor. Lagi po natin yung mindset na kabaka prayer po ng ating malapastor. Amen. Ano man pong karamdaman nyo, yung kamay dito sa ulo at yung kaliwa sa parte na may karamdaman, at maaari nyo pong gamitin point of contact yung inyong mga cellphone na katulad ng babaeng inaagasan na mahipul niya lamang ang laylayan natin malapit siya gagaling. Ganun po manampalataya tayo. Gawin nating point of contact yung mga gadget po natin. Hawakan po natin mga gadget, cellphone, mga tablet, ano man yan. Palayasin natin sa mga pangalan ni Jesus. At kung may problema, dalawang kamay, ay taas ang kamay sa pangalan ni Jesus. Palayasin natin yan. Tayo po manalangin, misanan pa. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming malaping ni Jesus. Dinggin mo, dalangin po ng bawat anak mo malapay noong kahabagan, patawarin mo kami sa mga nagkulang, nagkamali. Kami po nananampalataya sa gabing ito, Diyos, yung makapangyarihan pangalan, lahat ng bagay ay may pangyayari. At narito po, Diyos, unat dalangin ng aming malapastor, Evangelist Will Dalmeda, dinadalangin po namin ang aming pong beloved brother Bongbyong, bigyan mong complete healing malapay noon, gawin mo siyang buhay na patotoo. Si Joan Caber, masakit po ang kanyang buong katawan at may ubo. Ito po'y dinadalangin namin sa iyo. Inaasa namin itong karamdaman ito. Pagaling mo siya. Si Medarda Abrea, malapay noon, may anxiety at hirap maglakad malapay noon sa iyong himalang kapamaraanan. Maghimala ka sa kanyang buhay. Si Mary Asierto, may sakit. Pagaling mo siya. Si Miriam Yamugan, siya po'y may lagnat at pilay sa likod malapay noon. Magimala ka po sa kanyang buhay. Si Nelson Tulagan, masakit po kanyang likod. Si G. Teha Hotela, malapay noon, namamanhid po ang kanyang balikat hanggang kamay. Si Janice De Vera, may anxiety po, Diyos, pagaling mo po sila sa kanilang anxiety malapay noon. Pagaling mo po ang kapatid na ito. Si Emmanuel Subayno, malapay may lagnat at ubo, bigyan mo siyang complete healing. Si James Kabulay, may kumikirot sa may bandang puso malapay noon. Pagalingin mo po nga ang kapatid na ito. Si Aurora Santos, siya po ay kanya pong aramdaman, may bara sa puso. Magimalakas sa kanyang buhay, Diyos. Pagalingin mo ang kapatid na ito, lisin mong bara sa kanyang puso. Si Carmela Valdez, may rashes ang buong katawan. Si Susan Monterobo, malapay noon, may kidney disease. Pagaling mo po siya, Diyos. Maging malakas ang iyong buhay. Si Jasmine Alyasam, malapay noon, nagdadialysis po siya, o Diyos. At palakasin mo siya sa iyong malang kapamaraanan. At prayer request po malapay noon.
ni Rosita Busing, malapay no, masakit po kanyang ulo. Si Joanna Acosta, naway maging normal ang kanyang panganganak. Si Sister Glyza at Pelomina, nakikiapid sa kapwa babae, naway baguhin mo kanyang buhay, Diyos. Yung kanyang pakikapid na ito, Diyos, pakikapid sa kapwa babae, baguhin mo siya. Si Arlene Mesias, may goiter, malapay si Elizalde Morales, malapay naway maging normal ang kanyang pakiramdam. Si Tessie Lee Repoyo, malapay noon, siya po'y nahihilo. At para-request po, malapay noon, ni Sister Emery Nicart, malapay noon, mataas po ang kanyang blood sugar. Maging malakas sa kanyang buhay, Diyos, pababahin mo po ang kanyang mataas na sugar. At si Sister Caitlin Jaber, malapay noon, naway mabigat po ang kanyang dibdib. At si Brother Albert Jaber, malapay noon, Jaber, manumbalik naman sa paglilingkod. Sila po ay ibalik mo sa yung banal na gawain, maging kanyang anak, o Diyos, ibalik mo sila sa paglilingkod. Si Catherine Santos, inatake po ng depression, malapay noon, pag-ingatan mo rin po siya. Sa dako ng Brunei, malapay noon, at sa lahat pa po ng sumasabay sa gabing ito, sa unat dalangin namang malpastor at sa mga Panginoong pangalan ni Jesus, aming sama-sama pinapalayas, sinasawilat ng karamdaman, demons of leukemia, psoriasis, demons of diabetes, AIDS, asthma, cancer, goiter, migraine, tumor, malaria, skin disease, demons of stroke, UTI, trangkaso, sakit sa baga, mayoma, acidic, lagnat, ubo, pilay, sakit sa puso, bara sa puso, insomnia, at lahat ng karamdaman, anxiety, cast out in the name of Jesus, be healed. At mga problema, marital problems, malutas kayo in the mighty name of Jesus. Hallelujah, be blessed right now. Amen, amen, praise the Lord. At tanggapin niyo po nga kagalingan nagmumula sa ating malapay noon. Amen, tinuturo po dito ang 100% faith sa Diyos. Yan po ang magpapagaling sa ating pananampalataya. At muli po sa pangalan po ng aming minamahal at ginagalang Malapastor Evangelist Will de Almeida, kami pa samantala nagpapaalam sa gabing ito. At inyo pong nakasama, nakapiling inyo pong kapatid sa Malapin, Brother Paulo Bondok. At magkita-kita na po tayo sa araw na po ng Lunes. Magsisimula tayo 9 p.m. to 10 p.m. At inyo pong nakasama yung kapatid sa Malapin noon, Brother Paulo Bondok, sa gabing ito. At ang ating online technical side, ating beloved Brother Gary Naba, Tumantabay, bagay ang ating beloved Brother Adrian Gestal, at sa lahat po nating mga beloved live webcast viewer na walang sawa na patuloy nanonood sa banal na program ng Malapit Panginoon. Ang Diyos po magpaala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.